JR Badong is back, digging up receipts faster than MCGI can schedule another concert. But before we dive in, he's also battling something even more confusing than Daniel Raisin's excuses. His iPhone 13, according to JR, he accidentally opened Arabic text and panicked, wondering if he had just been recruited into something international. Exposing MCGI's corruption? Easy. Understanding Apple's settings? Impossible. But let's get to the real scandal. Where is the money going? JR reveals that 80% of KDR, group of companies, is under Arlene Raisin's name, not MCGI's. Members have been pouring in billion peso abaloi for years. But who's really benefiting? Was this money for evangelism, or just another family investment? And then there's the DNA question. JR challenges Daniel Raison to finally clear up one big family mystery. But why is he avoiding it? If there's nothing to hide, why not settle it once and for all? Meanwhile, Razan is allegedly preparing cyber libel charges, and JR can't stop laughing because, as he points out, he's not even in the Philippines. What's the plan? Send a subpoena via Lalamove, file it alongside the missing financial reports. And then there's Bet Raisin, who, as per JR, is busy spreading rumours about him. What exactly is she trying to cover up? And why is gossip always their first defence instead of actual answers? Even Sis Nikki confirms that many loyal MCGI members are secretly doubting Raisin, but they're too scared to speak up. JR also name-drops brother Tom Gabriel and Brad Josel, hinting that there are more people who know the truth but haven't spoken yet. Will they finally come forward? Or will MCGI keep them silent, just like everyone else? So now JR asks, if MCGI is as clean as it claims, why is it running out of answers faster than it's running out of members? Why do ice cream trucks only show up when you're broke? And most importantly, what shocking secret will JR expose next? Watch the full video to find out, and don't forget to like, subscribe and hit the bell, unless you're Daniel Raisin's lawyer, in which case, good luck with that case. Hello po mga kapatid at sa lahat ng mga nanonood. Magandang araw, magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi po sa ating lahat. Ayun, natatawa ako sa mga palusot ni Daniel Raison. Dahil nagme-message sa aking mga kapatid po regarding sa mga pinagsasabi ni Daniel Raison na mga palusot na naman sa pasalamat po nila, mga kapatid. Sinasabi wala na daw, may nagsasabi dyan, wala na daw ang Diyos sa MCGI. Saan ko daw dinala? Napaka-bobo po niya talaga. Napaka-bobo po niya talaga, mga kapatid. Bakit? Dahil nung po bang umalis ang Diyos sa Israel, sa bayang Israel na original na bayan ng Diyos, ibig sabihin po ba, kung yun po yung tutugay-gayin natin and susundan natin yung yung point of argument po ni Daniel Raison, saan napunta ang Diyos? Hindi ba kaya nga kayo nagkaroon ng koneksyon? Kaya nga nagkaroon ng koneksyon ang sangkahintilan dahil inalis ng Diyos yung kanyang pagiging bayan ng Israel. Ngayon saan dinala ang Diyos? Kaya yung pong point of argument ni Daniel Raison, point of argument ng bobo sa katwiran ng Diyos. Bakit? Ang Diyos ang nagsabi, magsilabas kayo sa kanya, bayan ko. Pag ba sumunod ka sa utos ng Diyos na magsilabas, nasaan ang Diyos? Ibig sabihin, wala dyan sa loob. Kaya nga pinapalabas Kasi wala na siya sa loob. Kaya nga ang sabi ng Diyos, magsilabas kayo sa kanya, bayan ko. Bakit? Pag hindi kayo lumabas, makakabahagi kayo sa kanyang mga salot, madadamay kayo sa kanyang mga kasalanan. Gamitin mo lang ang utak mo, Daniel Raison. Pero, ganun pa man po, mga kapatid. So, madali lang naman pong yan. Sabi nga niya, mga kapatid, claiming is one thing but proving is another thing. Then prove that God is still with the congregation na pinamumunuan mo. Katunayang wala ang Diyos dyan sa congregation na pinamumunuan mo. You are not executing justice. Ngayon, ang sabi niya, kailan nagkasala?
Kaya merong time element yung pagkakasala, sabing ganyan. Tapos inalimbawa po mga kapatid, yung pong pagkakasala ni San Pedro na ipinagkanulo ang Panginoong Jesucristo. Tandaan mo, apostol yon si San Pedro na nagkasala, nagkamali. Yung kasalanan niya, pinatawad nga ng Panginoong Jesucristo eh. Pero yung kasalanan ninyo, ng royal family, ng tatay mo, sa tingin mo ba pinapatawad ng Diyos? Ngayon, sasabihin mo, mga paninira lang daw yung mga paninira lang daw yung sinasabi ko. Madali lang namang yung patunayan mo na mga paninira yung sinasabi ko. Kaya nga nagbanggit na nga ako ng pangalan, di ba? Tanungin mo mismong kapatid mo, Daniel Rason. Tanungin mo mismong kapatid mo, si Sis Lisel Kapulong. Anong sabi ni Sis Lisel Kapulong, na asawa ni Brandon Kapulong? Ang gara-gara ni Mami, no pa? Nagtatransform siya pagka nakaharap si Kuya. So yung ba, gawa-gawa ko lang? So, ganun lang po mga kapatid, katunayan pong mga kapatid, ito pong si Daniel Rason, yung pong pamumuno niya, hindi po sinasamahan ng Diyos. Yung pong mga kapatid po, nagbubuntong hininga. Yung po yung nakasulat po sa Biblia. Itong manggagawang kanin na tong si Rodel Mangiliman, saan naman po pupulutin yan? Kung hindi po siya magiging loyal kay Daniel Rason. Wala naman pong trabaho yan palamunin lang po yan. Ngayon, nasa sayo na yan, Rodel Mangiliman. Kung maninindigan ka dyan sa mali, wala akong magagawa doon. Bakit? Pinagmamatigas mo na yung puso. Ngayon, isa sa panganib mo ang kaligtasan, hindi lang ng iyong kaluluwa, pati ng kaluluwa ng iyong pamilya. Ganun lang naman po yun mga kapatid. At tapos sasabihin nila, claiming is one thing but proving is another thing. Nalaman mo lang yun sa akin kasi yung mga sinasabi ko, di ba? Patunayan mo, di ba? Ako nga yung umahamon sa'yo. Kasi kayo yung una, nananahimik ako dito, biruin mo, tapos bigla mo kung ipapa-block sa mga kapatid, and then you will tell yung mga kapatid na siraan ako, i-character assassinate nila ako. So, sino ngayon ang I am just retaliating. Ngayon, ayan, merong nanonood na lawyer sa akin ngayon. Tapos sasabihin mo na kakasuhan mo ko ng cyber libel. Bobo ka. Bakit ka bobo? Unang-una, wala ako sa jurisdiction ng Pilipinas. And then, pagka kinasuhan mo ko, go ahead. Magkita-kita tayo sa korte. Yun lang. And, mapapatunayan ko na talaga kayong sinungaling at sa demonyo. Bakit? Meron akong pruweba. At maraming titistigo for me. Yan ang hindi mo alam, Daniel Rason. Akala mo ba walang titistigo for me? Ayan, nag-thumbs up yung yung pinsan ko na license broker. Na mali ang ginawa ng iyong nanay. Dapat sana wala naman siyang pakialam doon sa commission na ang seller ang merong obligasyon magbigay. Pero bakit? Bakit ganyan ang bakit hindi binigay yung nakialam siya? Because ayaw ng nanay mo, ayaw ninyo pagka umalis sa inyo magiging maayos yung pamumuhay. Kayo lang naman ang kayo lang naman ang tuso. Tingnan nyo, tanungin mo si Uncle Ruben, yung kapatid ng tatay mo. Nung dinalaw siya ng mga matatandang mga kapatid, anong masasabi mo dun sa nagsasalita na lang laban sa iglesia? Walang sinasabi yun laban sa iglesia. Kilala ko yun, sabing ganyan si Badong. Mabait yun, pinagtitimpla ako ng kape noon pagka pumupunta ako doon sa rest house. Di napahiya sila.
Ganun lang naman po mga kapatid eh. Kung kayo palang mabait, regla pang tao lang. Bakit ano? Ay, naku. Saglit lang. Saglit lang, merong gutom ka na naman. Pinapakain kita, ayaw mong kainin yung binibigay ko eh. So, going back mga kapatid, sana ba ako? Kayo pala ang mabuti. Usapang pantao lang. Alam mo, kahit yung mga walang aral, hindi nila ididimanda yung kanilang kapatid. Bakit yung tatay mo dinimanda? Yung kapatid niya. Biruin mo sa isang pirasong halaman lang, idinimanda niya yung kapatid niya. Tapos kayo palang mabait. Wala naman kayong 'di ba? Ang katotohanan mga kapatid. Pinagmamayabang nila na kesyo ganito may kaya sila. Wala namang umanib kami. Ako personally umanib ako. Di ko naman kilala yan si Daniel Rason mga kapatid. Nagulat na lang ako nung pagkaanib ko. Meron palang vice presiding minister. So, di tanggapin kung sino yung mga namamahala sa iglesia, ganun lang. Kaya lang, itong nagpapasakop ako eh. Tapos, ikaw itong bias. Bakit? Biruin mo, nananahimik ako dito. Instead na sabihin mo sa nanay mo, Mami, hindi po ba po pwede? Malayo na po si Badong. Pwede po bang stop nyo na po yung paniniraan ninyo sa kanya? Di tanungin nyo si Ate Ranza. Tanungin nyo si Brad Josel mismo nung nasa Canada sila. Ayan, binabanggit ko na ha. Tanungin nyo sila Brad Josel mismo at si Ranza. Anong sinasabi ni Beth Rason? Na-impacta mong nanay. Daniel Rason. Sinisiraan ako. Anong sabi ni Ate Ranza nung initial na sinabi ni Mami nung nasa Canada kami, nagalit si Kuya Jok mo. Sabing ganyan ni Sis Ranza na asawa ni Brad Josel Malyari. Pero sabi niya, teka lang, parang unfair naman kay Badong yan na pinakinggan natin yung side, yung sinabi ni Mami, hindi natin inalam yung side ni Badong. Yan, saksi si Ate Ranza at si Brad Josel mismo nung nasa Pilipinas. Tumawag siya. Sabi ni hello po. Hello po, Mami. Sabing ganyan ni Ate Ranza. Balita ko nasa Pilipinas na kayo. Opo, Mami. Sabing ganyan ni Ate Ranza. Saan kayo tumutuloy? Sa bahay po ng kapatid. Pinahiram po yung bahay ng kapatid kasi ang dami po namin di kami kasya sa San Simon. Sabing ganyan ni Ate Ranza. Tapos balita ko, sabing ganyan nung impactang nanay ni Daniel Rason. Balita ko palagi diyan si araw-araw nandiyan si Badong. Hindi po, Mami, sabing ganyan ni Sis Ranza. Madalas po siya dito pero hindi naman po araw-araw kasi alam ko po busy po yan dahil po meron po siyang negosyo. Sabi po ni Sis Ranza. Alam niyo po ang sabi ni Mami, meron ka bang kasama dyan, anak? Nandun po si Brad Josel Malyari. Narinig niya po. Naka-loudspeaker po yung phone. Ang sabi po ni Brad Josel Malyari, sumenyas po siya. Di pagkasenyas po niya mga kapatid, ang sabi nung impact ang nanay ni Daniel Rason, yung Beth Rason, ang sabi po niya, mag-iingat kayo kay Badong, lalo na sa pera. Hindi niya naman po mapapaniwala yung pamilya Malyari. Bakit? Pagka umaalis po kami. Sa madalas na pagkakataon, ako po yung gumagastos. Di naman po sa ginagastosan ko po kasi tinuring ko naman pong pamilya yung pamilya Malyari. Kaya hindi po nila mapapaniwala. Ngayon, sasabihin ninyo na Daniel Rason na ako yung masama. Di patunayan mo.
Madali lang yan, di ba? Sabi mo, claiming is one thing but proving is another thing. Patunayan mo. Hindi ba? Kinuha mo na yung asawa mong pokpok, yang si Japayuking pokpok na si Arlene Rason, na buhay pa yung hapon. Kanino anak yung Kanino anak yung si Arigel? Di ba sa hapon? Ipa-DNA nyo. Ganun lang naman eh. Ipa-DNA nyo mga kapatid. Hingan nyo ng DNA test kung kanino anak. Ilang taon na ba si Arigel ngayon? Iyon lang. Nyo lang. I-compute nyo lang kung ilang taon na si Arigel ngayon. Makikita nyo yung katotohanan mga kapatid. Kaya wag kang magmalinis, Danya Rason. Ako, hindi mo ako makukuha sa ganyan at hindi mo makukuha yung mga kapatid sa ganyan na mga batibot mong mga paliwanag at mga batibot mong mga halimbawa. Pati yung salita ng Diyos, sa bagay, nasa Biblia naman talaga yan. Kinakalakal nila yung salita ng Diyos. Para saan? Para sa kanilang sariling kapakinabangan. Pero mga kapatid, maghintay lang po kayo. Hindi naman po habang buhay ako yung magsasalita. Hintayin nyo lang po. Pagka itong mga kapatid na ito ay lumabas, mga kapatid, ganun lang naman. Ako pala ang masama, Danya Rason. Di patunayan mong ikaw ang mabuti. Ngayon sasabihin mo, wala na ang Diyos sa MCGI. Yung sinasabi nung yung naninira dyan. Naninira lang pala ako. Bakit takot na takot ka na marinig ako ng mga kapatid? Anong palagay mo sa mga kapatid? Mga bobo, mga tanga? Hindi. Tingnan mo, nanonood yung kapatid mong drug addict. Nanonood yung tatay mong babaero. Sino pa? Nanonood yung asawa mong Japayuking pokpok na gold digger. Gold digger po eh. Hindi siya nasiyan dun sa pera ng hapon na inasawa niya. Sumama siya kay Daniel Rason na Jutes. Bakit Jutes? Hindi po umaabot yung niya eh. Biro mo, hindi makabuo-buo. Bakit? Demonyo po yung binhi niya eh, mga kapatid. Ganun lang naman po yun, mga kapatid. Ginugulo ako ng pusa dito. Hindi ako makapag-focus. Pasok na tayo. Yun po. Ganun lang naman po ang Opo, may parinig siya na kasuhan daw ako ng cyber libel. Go ahead, di naman ako natatakot. Inihintay ko nga yan eh. Yan nga ang inihintay ko eh. Para mapatunayan sa korte na sinungaling ka. At maraming titistigo sa akin. Akala mo walang titistigo sa akin? Kaya ganun lang po mga kapatid ang masasabi ko diyan. Ganun lang naman po ang masasabi natin dyan. Ako pala yung masama. Ba't ka takot na marinig ako ng mga kapatid? No, dati ang inaano mo ang sinasabi mo, yung mga nagsasabi na yan, hindi maipakita yung pagmumuka. Tapos gumagamit ng ibang pangalan. Tapos ina-alter yung boses. Malay ko ba doon sa mga nagsasalita na yun? Hindi naman ako kasi aware sa mga ganyan dahil panatiko nga ako. Until such time na ako mismo yung ang dami kong tiniis. Tapos biruin mo, nananahimik na nga ako dahil gusto kong makapagpatuloy. Biruin mo, sasabihan, ipapablock mo ko. Ano ngayon ano ang punto doon mga kapatid? Ibig sabihin ba itong si Danya Rason ito ang mabuti? Katunayang wala na nga ang Diyos diyan mga kapatid. Biruin mo, walang pangangaral na ginagawa.
Walang pangangaral na ginagawa. Puro panglaman ng ang mga gawaing ginagawa. Concert, basketball, volleyball, ano pa ba? Tapos yung pagpapalapad ng papel sa PNP. Mga kapatid, buksan nyo lang po ang isip ninyo. Sino po ba ang gumagastos, mga kapatid, sa mga MCGI cares ng lokal? Hindi po ba ang lokal din? Sino ang gumagastos sa mga gawain ng distrito? Hindi po ba ang distrito din? Saan po napupunta yung mga pera na iniaakyat sa nasyonal? Wala naman pong gawain na pagpapalaganap na ginagawa. Mga kapatid, meron naman po tayong sariling TV station. Meron tayong sariling radio station. Kaya itong mga kapatid, ang daming nagme-message sa akin, brother, sabi nga, talagang nakakaumay po yung pagdalo ng pasalamat. Sabi ko, ganun po talaga. Biruin mo, imbes na ang marinig ng mga kapatid, isalita ng Diyos na makakapagpatibay sa kanila, hindi. Hindi sila tumitibay sa mga sinasabi mo. Nagkakaroon sila ng galit lalo. Kanino? Galit sa demonyo. Sino ba ang demonyo? Ikaw, kampun ka ng demonyo. Sabi ng Biblia, kayo sa inyong amang dyablo. Ang nais ng inyong ama, ang ibig ninyong gawin sa isang mamamatay tao buhat pa ng una. Pag nagsasalita siya, ay nagsasalita siya ng saga ng kanya, sapagkat siya isang sinungaling at ama nito. Nakikita naman ng mga kapatid na sa demonyo ka talaga, Daniel Rason. Kahit anong gawing pambabakod mo sa kapatiran, hindi mo na mapipigilan yung pag-alis ng mga kapatid. Ngayon, meron po siyang sinabi, mga kapatid, wala na daw ang Diyos sa MCGI. Totoo yan, mga kapatid. Kayo mismo ang nakakaramdam dyan. Ngayon, dinala niya ang Diyos sa inilabas niya ang Diyos sa... Napakabobo ng analysis nito. Hindi ba nag-aral ka, Daniel Rason? Bakit ang bobo mong mag-analyze ng talata? O talagang pinamamangmang ka na lang ng Diyos? Bakit? Utos ng Diyos yun magsilabas kayo sa Kanya, bayan ko. Ibig sabihin ba nasa loob pa ang Diyos ng samahan na yan? Katunayang wala na ang Diyos sa samahan na yan, pinalalabas niya na nga yung mga kapatid. Magsilabas kayo sa Kanya, bayan ko. The fact na pinalalabas ng Diyos yung Kanyang bayan dyan sa samahan na yan, na pinamumunuan ng mga demonyo, impaktong mga KNP na mga tiwali at na sinasagpang ang mga kapatid sa pamumuno din ni Daniel Rason. Pinalalabas na nga ng Diyos yung kanyang bayan. Ngayon, sasabihin ni Daniel Rason, dinala ko daw ang Diyos. Hindi ko dinala ang Diyos. Bakit? Kaya ko bang dali ng Diyos? Ganun lang po yun napakabobo nitong napakadakila ng Diyos para ilagay mo sa kung saan-saan. Kaya ganun po, mga kapatid, ang sinasabi ni Daniel Rason kaninang pambabakod na meron daw pong time element yung pagkakasala. Meron palang time element. Sasabihin ninyo, bakit ang tagal-tagal na niyan, hindi ka pa nakakapagpatawad? Sino bang hindi nagpapatawad? Ako ba o kayo? Katunayang nagpapatawad ako. Ayan nananahimik ako. Tanungin nyo sila, Brad Josel. Tanungin nyo sila, Sis Ranza. Kung hindi totoo yung sinasabi ko, biruin mo, nananahimik ako, wala ako kamalay-malay. Magkikita sila sa Canada, biglang bubuksan ni Beth Rason, nung impactang Beth Rason, yung mga paninira tungkol sa akin. Wala akong kamalay-malay doon. Kaya ganun po, mga kapatid. Ngayon, sabi nga ni Brad Josel, hindi po pwede na hindi natin malaman yung side ni Badong.
Pangit naman yun na ano. Kasi unang-una, kilala po ni Brad Josel yung impactang nanay po ni Daniel Rason. Pare-pareho po sila, impacto't impacta. Mga kapatid, tingnan nyo po. Sila magkakaaway, mga kapatid. Si Beth Rason po mismo, sinisiraan niya mga kapatid niya. Tanungin niyo po si Brad Narsing na tatay ni Sis Ruth. Kung hindi totoo po yan. Kaya nga galit na galit si Daniel Rason dun sa tiyuhin niya mismo na tatay ni Sis Ruth Soriano. Bakit? Kasi po, panay ang sumbong nitong si Daniel Rason sa kanyang nanay. Natural, magsusumbong yung kakampihan ng nanay, yung kanyang anak. Pera po kasi mga kapatid, pera. Pera po ang pinaglalabanan po dyan. Power and money, mga kapatid. Sa palagay nyo po ba, pagka nawala si Daniel Rason, anong magiging buhay ni Arlene Rason? Kaya tingnan nyo po, doon sa KDR Group of Companies, 80% of the shares of stock, nakapangalan po kay Arlene Rason. Wala pong pangalan doon ang iglesia, ang Members Church of God International. Mga kapatid. Kaya ganyan po ngayon ang ginagawa nila, tinatraidor po kayo mga kapatid. Ngayon, kung mananatili po kayo dyan, hindi ko na po problema yan. Gusto nyo po yan choice nyo po yan na manatili dyan Bakit ko po pakikialaman yung choice ninyo? Ang sa akin lang po, ipinaglalaban ko yung aking pong karapatan. Ano ang aking karapatang pinaglalaban? Teka, sino ba ang unang nag-character assassinate? Kayo ba o ako? Yung ginagawa kong pagsasalita ngayon, I am just retaliating to what you did to me. 'Di ba sinasabi nyo na naghahanap lang ako ng damay sa kalagim-lagim na sasapitin ko? Sino bang may kalagim-lagim na sasapitin? Kung pag-uusapan, regla natural, sino ba? Ako o kayo? Yung tatay mo, babaero. Yung kapatid mo, drug addict, babaero. Sugarol. Nagkakasino. Yung panganay mo, si Daniel Rason Jr., hindi ba rape yung ginawa niya? Bawal yun. Bawal yun. Di tanungin nyo mga kapatid, itong si Ramon Espanyol. Kung hindi totoo mga kapatid, na nilagyan ng pampatulog yung kanyang iniinom na red wine, pagkagising niya, nakasubo na yung bunganga. Sabi nung pinsan nila, tsupaing pala si Daniel Rason Jr. Tsupaing. Yun. Buisit na yun. Sabi po nung kausap kong first cousin ni Daniel Rason. Kaya po ganun po mga kapatid. Ano lang naman biruin mo. Isipin mo lang naman. Ako pala ang nagsasalita ng kasinungalingan. Bakit takot na takot ka, Daniel Rason? Na marinig ako ng mga kapatid. Hindi ba dapat baligtad? Kaya ganun po mga kapatid ang masasabi ko lang po, sabi nila may time element kasi yan. Ibig sabihin ba nung nagkasala si hindi na pinatawad, kaya nga nagpatuloy pa nga siya sa pangangaral Ano bang nagawang kasalanan ni San Pedro? Nangalo niya ba? Ano bang ang ginawang kasalanan ni San Pedro? Nang rape ba? Kaya itong si Rodel Mangiliman, tinatakasan na rin po siya ng karunungan ng Diyos. Bakit? Pakinabang Saan mo? Anong papakain mo sa pamilya mo? Rodel Mangiliman, tignan mo. Sabi nga nung tatay ni Daniel Rason na nakakalbo na si Rodel Mangiliman. Bakit po, Daddy?
sa kakasyabu. Daddy, bawal po sa atin yung magsyabu. Hindi, anong bawal? Tingnan mo, kaya na ano yan, kakasyabunot, sabing ganyan. Yun. Kaya nakakalbo, kakasabunot, syabunot daw. Ganun lang po mga kapatid ang ano po diyan. The point of argument there is sino bang unang nanira? At kayo ang talagang nanira. Bakit? Wala kayong mapatunayan. Sabi ko nga, 'di ba? Patunayan ninyo na nagsasalita ako ng laban sa aral. Wala kayong mapatunayan. Ako pa lang masama eh. Ako pa lang masama. Na ikakalat ninyo, naghahanap ako ng damay sa kalagim-lagim na sasapitin ko. Bakit? Teka lang. Ako ba ng rape? Ako ba kumuha ng asawa ng may asawa? Abay, unfair naman 'yon. Sabi nga ng ating pambansang bayani, kung yan ang Diyos ng mga praile, itinatakwil ko ang Diyos na yan. Ngayon, sasabihin niya, wala na daw ang Diyos sa MCGI. Totoo. Totoong wala na ang Diyos dyan. Bakit? Sabi niya sabi ng Biblia, magsilabas kayo sa Kanya, bayan ko. Nasaan ang Diyos? Nasa loob ba? Nasa labas, kaya nga pinapalabas niya yung bayan niya Kasi wala na siya sa loob. Kaya nga pinalalabas niya ng bayan niya Ano lang, gamitin mo lang yung utak mo, Daniel Rason. Hindi naman hindi naman malalim na hiwaga yon. Tingnan mo, pati mababaw na hiwaga ng Diyos, hindi mo na maintindihan. Kasi wala na ang Diyos sa'yo. Wala na yung karunungan ng Diyos. Sino ba yung karunungan ng Diyos? Si Kristo yung karunungan ng Diyos. Mga kapatid. Kaya ganun po. Nandyan si Sneaky Paakyatin natin si Sneaky. Si Sneaky, gusto kang marinig ng mga kapatid, i-add kita. Ayan, nag-send ako ng invite si Sneaky. Umakyat ka po. Ayan, si Sneaky. Hello po si Sneaky. Magandang gabi po sa inyo dyan sa Pilipinas. Hello po. Magandang gabi po. Opo, parang si Sneaky. Napakabenta ko Natutuwa po yung mga kapatid sa'yo, si Sneaky Alam mo, magandang gabi. Saan man kayo. Hindi ko alam kung nasaan kayong iba. Ganito kasi di ba Sabado ngayon? Opo. Pasalamat. Pasalamat ngayon, nila. Sabi nung matandang napunta dito, nakasama ko sa pagdalo. Sabi, sis, dumalo ka? Sabi ko, ba't naman ako dadalo naman dun Naku naman. Sabi ko, ako pa dadalo, ako'y ladlad. Sabi, hindi, dun sa mga binibigay sa yung mga sa YouTube, baka kinig doon kami kay Brother Eling YouTube. Mas interesado pa siya dun sa YouTube ni Brad Eli. Sabi ko, bukas kung kailan kayo available, punta kayo dito at ipe-play ko kasi YouTube lang naman yon. Sabi ko, naku, huwag nyo nang banggitin yung mga paulit-ulit na yan na, alam mo, nakakaano lang magsalita sa mga bagay na si KDR pag nagsasalita, parang wala na siyang espiritu. Wala na po talaga ng espiritu, kasi, Sneaky. Hindi po parang wala. Alam mo ganito Ako kasi masama mong sabihin, kasi marami nakakarinig, hindi ko mapigil. Alam mo, isa lang naiisip ko, siguro sinasabi nila, ba't pinapakalam mo yung property na na iglesia, ganun-ganun. Bakit ako maraming binubulat-lat kay KDR? Aba, hello mga kapatid, may kaugnayan niya sa kaluluwa mo. Yung abuloy nga, pag pinakaalaman mo, susumpa ka, narinig ko yung kay Brad Eli. Opo. Yung laking yan, property ng iglesia, ililipat mo sa pangalan mo, yung katulad niya, KDR, 80%. Aba, hello mga kapatid, gumising kayo. Sa tingin mo, nandyan pa ang Diyos? Ay, naku, lalayasan ko yan. Unang-una, maluho yung mga yan. Yung pamilya na yan. May nagbanggit sa akin kapatid. Sa bagay, buhay pa na si Brother Eli, nagkaisip na ako noon. Aba, kada nagpa-flight ito, abroad ha? Magkano pamasahe sa aeroplano? Sino-shoulder ng mga kapatid? Wow, hello. Sa tingin nyo, Brad Badong, karapat-dapat pa yan na gawin mo sa kapatiran? Lalo ngayon, biyahe siya ng biyahe. Sa kinuha pamasahe niyan, Brad, hello. Kasama ang pamilya. Nag-e-enjoy siya sa abuloy ng eto, narinig to ng buong kapatiran, wala akong pakialam ha. Kayo ba, hindi ba kayo kinikilabutan, kayong mga naan dyan?
Mga nagsisiano na lang kayo sa mga abuloy sa pera. Alam mo, Brad Badong, parang politiko nga yan eh. Pag nasa gobyerno ka, syempre natutokso. Eh, ito si Brad Daniel, eh, hindi na natutokso. Nananadya na to, pinapasasaan na niya. Umalis ka, kapatid. Sabi nga sa akin ng mga kachat ko na ano, ako napaisip din. Sabi ko, bakit parang ito hindi siya hindi siya naaalarma sa mga kapatid na umaalis. Ilan yan, pamilya. Ay ako, di bala ko, isa lang ako. Pamilya, hindi ka nangihinayang, hindi ka naghahanap ng tupang nawawala. Kaya hindi na applicable sa kanya yung pastor na nawawala ng tupa. Kasi Opo. kung mabuti kang pastor, ang mawawala sa yung tupa, mga isa lang, dalawa. Eh, libo-libo na yan, eh, lumalabas, hindi ka naghahanap. Kaya hindi na ikaw ang pastor, Brad Daniel. At saka Sinasabi ko po sa'yo, talaga po si Sneaky, ang pastor po talaga, si Kristo po talaga, isang pastor lang po meron tayo, si Kristo. Pero sabi po ng Kristo, yung mabuting pastor, meron siyang 100 tupa na wala yung isa, iniiwan niya yung 99 upang hanapin yung isa. Itong wala pong nawawala, nagtatanong lang. Ang kaya sasabihin nga po niya hindi na kaagad, applicable sa kanya, opo, Brad. Hindi na applicable sa kanya yung yung pastor na naghahanap ng nawawalang tupa. Hindi na, ang dami na nawawala eh. opo, Wala na, hindi na applicable sa kanya. Kasi alam mo kung talagang mabuting pastor ka, siguro talagang may mawawala. Isa, naliligaw, mga kung ano-anong dahilan. Ito yung marami na libo na. Kaya hello, maglabasan na kayo dyan. Ano ba naman kayo? Ako, hindi ako nag-aanuhayan. Matalas ang paramdam ko sa ganyan. Nalanalasa na siya sa pera ng kapatiran. Nako, kahiya-hiya mong sabihin. Di ba sila nakakahalata? Wala namang Bible exposition, walang consultation. Ito lang, Brad Badong, simpleng-simple to Huwag na yung Bible exposition at siya na may yung consultation na lang sa mga kapatid na yung katulad ng ginagawa ni Brad Eli dati opo, na yung mga problema ng pamilya, mag-asawa, at least may napupulot yung kapatiran, di ba po? Na, ay, ganun pala, masama nga talaga kasi sa consultation makakapulot ka siya, hindi. Pero alam mo, Brad Badong, ngayon ko na-realize hindi niya pwedeng gawin yon kasi pamilya nga niya palpak eh. opo, Ano opo, ipapayo niya? correct Ano po. ipapayo niya? Halimbawa mag-asawa nangangalon niya. Ako nang agaw ng asawa, hindi mali yun. Paano siya masasabing na agaw ka ng asawa? Babatuhin din naman siya. Ikaw nga, inagaw mo yung asawa mo. Hello. Alam mo, naku, ewan ko lang, Brad Badong. Ako yung nagkakasala talaga. Kaya hindi na ako na, naku, Si Sneaky, hindi, masama. hindi, tandaan niyo po si Sneaky, hindi po kasalanan yung pagsisiwalat ng katotohanan. Tandaan niyo po Tapos, yan, Sneaky. oo nga po, pero alam ko na yung mga ganyan, Brad. Sa akin lang naman, di mo talaga ako mapapaano sa ganyan. Ako, matibay ang pananampalataya ako, no, nung mga panahon ni Brad Eli. Hindi mo ako Opo. basta mapapaano, awa ng Diyos. Talagang sa kalooban ko, hindi ako bibitaw dito, ito totoo. Pero ngayon, sa kalooban ko, hello, diyan ka na. Hindi kita pinangihinayangan. Hindi kita pinangihinayangan. Alam ko, nagpapasasa ka na sa buhay. Correct. Bili mo kada flight mo, ha? Hello. Magkano pa masahe sa eroplano? Wala ka naman sa economy. Nasaan ka? Nandoon sa unahan. Siyempre, ikaw, masarap ang buhay mo doon. Kasama yung pamilya. Pamasahe, travel, hotel. Yan ba karapat-dapat ng isa kang pantas ng mga mangangaral? Hindi po karapat-dapat yung ganyan, Opo. Brad Badong. Alam niyo po si Sneaky, sabi ni San Pablo, ito ang ikatlo ng pagparian ko. Hindi ako magiging pabigat sa inyo. Sapagkat hindi namin hinahanap ang inyo, rason, biro mo, Opo. hindi na pupunta sa isang bansa na hindi na-hit yung target. Opo, nalaman ko po yon na hindi po siya napunta talaga po. Tapos meron pa nga siya nire-required na amount na target pagka wala. Hindi niya ba, alam mo, nabalitaan ko lang din to ha. Ewan ko kung hindi ko alam kung Switzerland or parting naglo-loan, pinapag-loan niya yung mga kapatiran ng para may pamasahe, may ganon. Tama ba yon? Hello mga kapatid, gumising kayo, no? Huwag kayo masyadong panatiko, no? Kung kayo nga, hindi kayo makabiyahe, kahit Asian country lang, yung mangangaral mo kung saan nakakarating. Correct Di ba? po. Ikaw na mayaman na kapatid. Halimbawa ako, may kapasidad, di man ako mayaman, Brad Badong. May capacity ako magpapaano sa iyo. Ako, wala nga akong nararating, tapos ikaw, travel ka ng travel, hindi ka naman nangangaral. Opo. Hindi ka naman katulad ni Brad Eli na nangangaral. Naku, Brad Badong, kaya ayokong ma-interview. Nung pong unang umalis si Brother Eli sa Pilipinas, kasama po kami noon. Kasama na po ako. Konti lang po kaming mga kasama ni Brother Eli. 3 lang po ang adpro ni Brother Eli noon. Tapos, awa po ng Diyos, isa po ako sa mga kasama na kasambahay. No po? Opo. Yung po mga, Opo.
anak po nila si Slisel noon, ang liliit pa, wala pa po si Teban noon, yung bunso lalaki. Yung po pa lang po yung po nanood ng Taylor Swift na concert, yun pa lang po yung siguro mga pa lang. Alam niyo po, yung mga paleta po noon, pulot lang po sa Singapore. Walang isang gulong. So, ang hirap pong biro mo. Dadalhin. Opo, yung binibit-bit namin. Mabigat yun, mabigat. Ay, sobrang bigat po, si Sneaky. Tapos po nung nasa, po kami, Hong Kong, para makatipid po si Brad Ellie, alam niyo po saan kami tumira? Tumira po kami sa lokal mismo. Oo, sa lokal mismo. Sa lokal po mismo, kaya araw-araw, tingnan mo. Kami nakikita. Tingnan mo, Brad. Mga kapatid. Oo nga po, tingnan mo, Brad, si Brad Daniel, mapapaganyan mo. Hindi po, naku. Po? Diba? Yan, mataas po ang pride nun. Kaya lang naman po siya nandoon lang. Kasama po natin doon sa lokal. Hindi naman siya po pwedeng mag-hotel kasi mag-hotel siya. Si Brad Ellie nasa lokal. Ang kapal naman ng pagbumukha niya. Ay, talagang talagang kagarapalan yan, yung ganyan. Kaya, at saka, baka akala mo yung hotel na ganyan. Kasi, ako natingin ng Hotel Singapore kung baka kasi makaalis ako ng Singapore. Basta may aanuhin lang doon. Not sure ako matutuloy. Nakita ko yung mga hotel, Brad, naku. Asian country lang yan ha, Brad Badong. Kaya alam mo, may isang kapatid nagsabi sa akin, noong pa sinabi niya sa akin, tingnan mo, nabiyahe yan si Brad Daniel. Bakit siya nakakapagbiyahe ng ganyan? Tapos pinapatarget niya yung mga taga dito para sa travel, hotel. Siyempre, di ba, kakain ka. Kasi, di ba, Brad Badong, di ba, sa aeroplano, di ba, may mga hinahaing halal. Di ba, nung hindi pa natin alam yung talagang magugutom ka. Kasi, pag sakyan mo aeroplano, mga Islamic, halal ang mga pagkain yan. Talagang magugutom ka. Papaano, di pagbaba mo ng aeroplano, hahanap ka ng hahanap ka ng kain na namamahalo. Di ba? Ang sarap ng, alam mo, ako sa akin ha, hindi ko inaano sa ibang mga kapatid. Ako sa akin, ako miyembro. Teka, mag-iisip ako. Hindi na, nagpapasasa ka. Dito na lang ako, o kaya dadalo ako. Hindi na lang ako mag-aabuloy. Total, nakikita ko nga ibang mga kapatid. Alam mo, Brad, ang dami ko nakikitang mabuting kapatid ha. Di naman sila mayaman. Talagang nagsisimpan sila sa pati mga bata, yung KNC, nagbibigay ng abuloy. Nakakatuwa kasi may aral sila na kahit pa paano magsimpan. Pero hello, pagka naman yung mga flight dito, flight doon, ay malabo ka magsimpan ako. Naku, malabo. Hindi ako para magpauto. Correct po. Alam mo, ang hirap sa kalooban na makita mo yung iyong kinikilala. Hindi ka maipagtanggol. Hindi niya maipagtanggol yung pananampalataya mo. Kaya po ang ginagawa ng miyembro ngayon, baligtad po Imbes na yung manok, yung magtanggol sa kanyang mga sisiw, ang sisiw po ang nagtatanggol doon sa kanilang hinahin. Hindi, at saka hindi na po yan parang hanapin ni Brad Daniel kasi mas more on business na siya. Opo, more on business na nga po yan. Mas more on business na siya kasi kita mo, wala na siyang panahon parang magsaliksik ng Biblia, ganun-ganun. Hindi na yan parang tamo yung kay Dirac niya, dinidevelop niya, parang subdivision na dinidevelop niya. Siyempre, once na Brad Badong, ikaw ay nagde-develop ng isang halimbawa, kasi ganito yan, Brad Badong, para bang ikaw nagpapadevelop ng subdivide na ektarya, sa'yo yun, sinasubdivide mo, marami kang gastos doon. Ganun din yan. Ganun din yan, Brad Badong. Naglalabas talaga siya ng pera para ma-develop yun. Hindi basta-basta yun. Meron pong original sa KDR na magtatayo po talaga ng subdivision sa loob. Tingnan nyo. Brad, baka akala mo kung paano mag-develop na isang subdivision. Mayaman ka niyan kasi hindi basta yan. Ako, wala akong pakialam dyan sa ganyan niya kasi hindi naman ako pala abuloy, hindi naman ako malaking mag-abuloy. Pero Brad, kung mag-iisip lang yung miyembro, kung mag-iisip na lang, bakit may mga ganyang kalaking involved na pera sa isang relihiyon na bilyon-bilyon ang pera? Sige nga, isipin mo. Siyempre yan, Brad, masisilaw yan sa pera. Opo. Hindi, okay lang siging masilaw ka, pero sabi mo, like halimbawa, kay Dirac, 80% nasa asawa. Hello. Diba? 80%, ibig sabihin, wala man lang parte ng MCGI doon sa mga ganung bagay. Kahit halimbawa man lang, hati na lang, 50-50, ganon.
Wala man po eh. lang. Wala man lang nga po pangalan ng MCGI po dun eh. Ayun nga eh, gaano ka tibay mo. Tapos ngayon sasabihin ng mga miyembro na nagtatanggol, oy mga miyembro gumising kayo. At saka ako naman, ewan ko naman dito sa mga to. Nire-red tag na nga pagka nanonood sa iyo. Di dapat nag-iisip ka, teka bakit ganun ang dating? Ire-red tag ako, titiwalag ako, aalisin ako pag nanood. Eh di dapat ay nag-iisip ka kapatid. Kasi sinasabi nyo kayo ang bayan ng katotohanan. Paano kayo makakakita ng totoo pag pinapaliit nyo ang mundo? Sige nga, hello, para kayo nakakulong dyan. O, wag. Para mga manggagawa, yung kinuwento ko sa inyo, Brad, yung sinasabi ng manggagawa sa, ewan ko kung, ano ba yon? Hindi ko alam kung Italin o sa Paris. Pag hindi, hindi daw. Oh, hindi pwede sa akin. Manggagawa, hello. Ano pong pangalan ng manggagawa? Ano po? Ano pong pangalan ng manggagawa? Hindi, yung sa ano yun, hindi ko lang sa Italy, yung nag-chat sa akin kahapon, yung mga manggagawa na gano'n, na mga style, mga akala mo yung mga ano. Alam mo, sa totoo lang, masasabi ko lang sa mga worker, sinasayang nila yung kanilang mga alam mo kung bakit? Mararamdaman naman ng isang kapatid kung talaga sila sa Diyos eh. Pero pagka ganyan ng mga style nila, yung mga parang akala mo silang susundin, oy, hello, nako ha. Sayang ang kanilang mga paglilingkod na ganyan. Marami naman akong nakikita, Brad Badong na manggagawa na okay naman, talagang ginagawa yung kanilang trabaho bilang sa kapatid. Opo. Pero ba't ganon? Mas lambang ngayon yung mga parang mga tiwali, kahit sa KNP. Opo. Biri mo, nananalasa sila sa pera ng nung panahon ni Brad Ellie, di ka nga pwedeng gumalaw ng abuloy eh. Tanda ko yun kay Brad Ellie. Ako nga mismo, pera ko na yon na nakatakda sa abuloy. Wag ko na daw gagalawin yon. Sabi ni Brad Ellie, pera ko na yun na aking galing. How much more gaano kakapal ang pagmumukha mo na pera na yan ng miyembro, nasa sayo. Mga property ng nasa sayo. Eh, madali mo namang gawin yan eh. Kasi magaling ka namang manguto eh. Sa mga file ng documents, magaling naman yan si, paniniwalaan yan eh. Opo. Diba? Opo, totoo po yan, Sis Nikki. Biruin mo. Ang ginagawa ngayon ni Daniel Rason, tinatanggalan niya na ng common sense ang mga kapatid. Nasa mga kapatid na yan. Opo, kasi yan nga po ang kaibahan natin sa ibang nilalang ng Diyos. Meron tayo pong free will. Nasa mga miyembro yan, sa mga kapatid yan. Kasi ang tiwala nila na kay Brad Daniel, nasa tao na nga Brad Badong ang kanilang tiwala. Sumpa po sa Diyos yung pong sabi po sa Jeremias 17:5, sumpain ng tao na tuwala sa tao. Kasumpa-sumpa. Alam niyo po ba, Sis Nikki, sa pasalamat nila kanina sinabi ni Daniel Rason, sabi naninira sa social media, wala daw ang Diyos sa NBI. Saan mo Inaladkad ko daw po ang Diyos. Analysis, Nikki. Ang sabi ng Diyos, maglabas kayo sa kanya bayan ko. Pag po ba ang Diyos? Kasi ganito yan, Brad Badong eh. Kasi ayan, naisip ko yan eh. Kasi Brad Badong, ganito yan. Ang templo kasi ng Diyos tayo. Tayo ang templo ng Diyos. Yung mga tunay na sumusunod, talagang lalabas yan. Pagka yan talaga sa puso niya na isa Diyos at nakakita na hindi maganda. Lalabas yan yung mga templo. Paano ko, Brad Badong, kung yung mga templo yan ng Diyos ay naglabasan mas lamang, mas more on nasa labas na. Di siyempre ang Diyos nasa labas na nga. Ay, Diyos, maiwan sila. Tumpak. Sis Nikki, alam mo mas ano po? Mas meron ka pang sense pakinggan kaysa kay Daniel Rason. Biruin mo. Sabi po niya, kinakaladkad ko daw po ang Diyos sa labas. Napakabobo niyang mag-analyze. Kaya nga sabi po ng Biblia, magsilabas kayo sa kanya bayan ko. Pinapalabas nga ng Diyos. Ibig sabihin, wala sa loob ang Diyos ng samahan na yan. Ganto nga kasi yan, Brad. Ganto, pinapaliwanag ko sa inyo, di ba? Templo ng Diyos. Tayo kasi, Brad, templo tayo ng Diyos. Correct. Kung ikaw ay nasa loob ng iglesia ng Diyos, yan, palagay natin na kay Daniel Rason yan, no? May mga lalabas dyan na templo ng Diyos na, katulad ko ako, hindi mo ako mapapakain ng mga panis na aral, na paulit-ulit na aral. Hindi mo ako mapapakain yan. Correct. Plus, unang-una, ayoko pa sa'yo kasi alam ko, mga property na sa'yo. Yun lagi pumapasok sa isip ko eh. Ang gagawin yan, Brad, yung mga tunay na talagang sa Diyos, may may budi yan, may kalooban yan eh. Lalabas talaga yan. Hindi niya alam na yung lumalabas, ayun talaga yung mga talagang sa Diyos, naglalabasan, iniiwan na nga siya eh. Tingnan mo, Brad, na sinasabi ng mga maalis, alay, wala namang lasa yung pagkain yan, paulit-ulit. Naghahanap yan sa labas ng Tapos sasabihin ng mga tagaloob na, ay, kayo may impyerno na. Di kayo hindi sumusunod sa aral. Alam mo ba, ang aral, pag nasa labas,
Diyos na ang hahatol. Bakit kayong nasa loob ang nahatol? Di ba? Correct. Di ba? Di ba? Opo. Ikaw, tagaloob ka, hindi ka lumalabas, naandyan ka pa hanggang ngayon. Ano ba ang aral sa mga nasa labas? Ang aral, kapatid, pag ako'y lumabas na, ang dapat ang sasabihin mo sa akin, Diyos na ang hahatol dyan. Ba't Correct. mo ako sisiraan? Diyos na nga ang hahatol sa'yo. Ibig sabihin, wala na kayong Diyos. Wala na kayong espiritu para manatili sa aral. Kasi yung tunay na aral, dapat nga may isip mo yan Alimbawa, ako, nasa loob ako, may nakita ko lumabas. Ako'y sa Diyos pa. Siyempre, may budhi pa akong mabuti. Nakita ko yung kapatid, lumabas, sa hindi ko alam na kadahilanan. Isa lang ang sasabihin ko, hayain na, Diyos na ang hahatol doon kasi siya ang lumabas. O ano ginagawa nyo, kinakarakter assassinate nyo? Sa tingin nyo ba, nasa inyo pa ang Diyos? Sa tingin nyo? Kung maglabasan lahat yan ng mga mabubuting kapatid na yung pala ay templo ng Diyos, di talo ka na. Tama ka Correct. na, huwag ka na maghanap ng naliligaw na tupa kasi ikaw na ang naliligaw. Lahat ng tupa lumabas na. Ewan ko, Brad ha, ewan ko lang, hindi ako nagmamagaling at hindi nga ako worker Naisip ko lang yan, Brad, kasi ako, Brad ha, ang laki ng hirap ko bago ako naanib, baka hindi nila alam. Saan ka nakakita? Di ba ikaw, aalis ka, pa-flight ka papuntang London, naiisip mo pa ba na magbabautismo ka? Di ba kung sa iba-iba, naku, ako atat na, ako aalis na, ganun-ganun. Mabubuhay na ako sa kung anong gusto ko, hindi Talagang sa awa ng Diyos at sa tulong ng Diyos, iniisip ko na, hindi, gusto ko makabaon ng aral kasi ayokong maligaw. Tapos ganito, bigla-bigla mo kung may autotiwalag ka ng tinatawag. Hoy, hello, nako ha. Hindi mo alam ang pinag-ano ko. Pero mabuti, wala akong nadalang pamilya. At saka hindi nila alam itong nangyayari sa akin. Siyempre, ayoko naman ganun ng iglesia na ipamukha na nagkaganon. Hindi na, okay na. At saka yung gaya ko, hindi nababago. Masyado lang kayong mapaghatol, kayong mga nasa loob. O ano-ano mga kinakain nyo ngayon? Panes, nilabas sa ref. Nako, kayo tumigil. Ako'y wag niyong paandaran ha. Ako'y nagkakasala sa Diyos kung ano man. Dapat hindi ako nagsasabi ng ganito. Alam ko namang sinisiraan niyo ako Ang problema sa inyo, hindi kayo makapag-live, hindi kayo makapagsalita, patago kayo. Eto pa, nakakapagtaka, Brad Badong. Opo. Ano sinasabi niyong chismis? Alam mo, ako nagchichismis din, pero pabulong. Halimbawa, mga ngapit bahay ako, kami lang, chismis lang naman yun. Hindi ko nga alam kung totoo Pero itong gantong live, bakit hindi kayo lumutang? Nakakasira na. Mga kapatid, lumalabas na. Ano bagang ano sinasabi mong chismis pa? Di ba dapat naalarma ka? Si Brad Eli nun talagang binabagyan ang pangalan ng kung sino-sino Talagang inaano niya, ganun-ganon, dinudukduk niya. Pero may paksa siya. Kumbaga, Correct. Brad, yung sinasabi ko sa'yo dati kahapon na, oo, may nausig kay Brad Eli. Pero pagka nagpapaksa naman siya, Brad Badong, naisisingit niya. Singit lang. Siguro mga 5 minutes lang, 10 minutes. Hindi, kay Brad Daniel, buburuhin ka. Dahil sa ganun-ganon, ganun-ganon. Ako'y nayamot na. Hindi mo naman ako, Brad Daniel, mapapakain ng panis ng mga galing sa rep. Hindi mo mapapakain. Kumbaga, kayo ba, mga kapatid, napayag kayo, ganyan, nakanganga lang kayo. Minsan nga, inaantok na kayo. Samantalang kay Brad Eli nun kahit siya punong-puno ng kaso sa paksa, nakanganga tayo, mukha tayong naghahabol ng sinasabi niya ngayon, hindi mo nahabulin. Advance na yung isip mo, sana pag-iwanan na si Brad Daniel, sasabihin, pag naulan, pasok ka sa lintik ka, siyempre, papasok kami, naulan, ano ka baga? Alam mo, wala siyang sense Ayan, ewan ko. Sabi ko si Brad Badong, wag mo na akong pagsalitain At Hindi. Okay nga po yan, Sis Nikki, para po naririnig ng mga kapatid na nabe-brainwash pa ni Daniel Rason. Hindi lang si Brad ang nagsasalita ng ganyan. Maraming kapatid, alam niyo po, Sis Nikki, kaya lang po kayo laging inaano ko. Kasi po, una, lang po kayong expose. Yung po karamihan ng mga kapatid po natin na nag-exit, hindi po sila makapag-expose dahil yung pong mga pamilya nila, family member nila is nasa nandyan loob pa pa. po. Opo. Oo, mahirap nga naman hilahin yun. Mahirap Opo. yung palabasin. Correct. Kasi siyempre marami sila nagsasaalang-alang. Pero dadating ang time kasi ako wala na talaga ang ko kay. Alam mo kasi, Brad, ang naisip ko yung mga pag-alis-alis niya, yung mga forma niya. Patawanin ako, baka nga ako yung nagkakamali. Yung mga forma-forma niyang ganyan, hindi yung gawa na isang mangaralapan. Tapos si Brad Eli, nabiyahe din, pero hindi siya ganyang kaluho. Isang beses mo lang siyang makikita yung spot sa eroplano. Yung bang kasi kada pasalamat na lang naman para naman parang nakandidato si Brad Daniel, hindi mo maintindihan kung politiko o artistang nagkakakaway sa pulis ba't bagay na pinapriority niya? Yung mga ganung-ganung bagay. Doon na lang nauubos yung pasalamat. Ganun lang din. Pasensya na kayo mga kapatid. Lahat naman tao nauumay. Nagkataong naumay na ako, kaya ako lumabas. Pero wag niyo sasabihin ako'y
Impyerno, impyerno. Uy, hello, mahiya kayo sa budhi nyo. Diyan nga kayo makikita, wala na kayong budhi eh. Lumabas lang ako, ang dami nyo sinasabi. Samantalang ang dami nga dyan. Biri mo, ang dami nga dyan ha. Hello, hoy, kabet, nangangalon niya, traidor. Talaga naman sinasabi ko yan eh, tahasan eh. Oo. Ay, ayan eh, ano ko na yan eh. Yung, nako, ay, ayoko na lang magsalita. Ano sasabing exit, exit? Madali akong lumabas. Pakialam nyo kung gusto kong lumabas. Madali akong exit, hindi ako para magtago, Brad Badong. Ay, matatakot ako. Abay, gusto ko lumabas eh. Ako'y nauumay na eh. Kaya alam mo, Brad Badong, hanga ako dyan sa mga ano, yung closet. Hanga ako dyan. Mahirap din yan. Biri mo, umay ka na kay Brad Daniel. Umay ka na sa pakakainis sa yung panis na aral. Nandoon ka pa rin. Masusuya ka pa doon sa ibang kapatid na nakikita mo mga nangangalon niya. Na kung akala mo yung mga banal-banalan sa mga worker na hindi mo makausap. Na akala mo yung mga hindi madudumi ang kamay. Ay hindi pwede ako maging closet, Brad Badong. Talagang ako ilalabas. Hindi ako plastic kasi. Hindi ko kayang tumingin pa ng paksa niya kung anong ipapaksa niya. Hindi ko kaya, Brad. Mga worker Opo. dito, mga hindi sa akin nakikipag-usap kasi suspendido daw ako. Hindi ako kakausapin. Hello, untog niyo ulo niyo sa pader. Samantala kayan, sinungaling, kinakausap niyo nga at nanganganga kayo. Pati dala pati pera niyo. Yun na lang, Brad Badong. Sabi ko naman sa'yo, huwag na akong pagsalitin. Yung mga, Brad Badong, magsasalita ako dun sa aking mga, malay mo, may fans na ako dyan, naday kita, Brad Badong. No. Marami na po Hindi, kayo. joke lang. Kasi yung mga kapatid na po gustong mag-request sa akin, magpakilala lang po kayo sa chat. Sabihin nyo lang po na, Sis Nikki, ako po to, lokal ng kung anong bansa kayo. Alam nga namang manghula ako. Mali ko naman kung sino yun, o diba? At saka kahit naman kayo tik-tik, wala naman kayong mapapala sa Facebook ko. Wala kayong mapapala. Kahit kayo mga tik-tik, wala kayong mapapala. Correct po. Kaya magpakilala na lang, Brad Badong, yung mga Sis Nikki, ako po to, ganun kung anong bansa kayo, kung saan lupalob kayo, ganan. Yun na lang po kasi sa dami nyo po. Alam nyo, every friend request ko, napakadami po. Hindi naman po sa pagmamayabang. Opo. Kaya, ayun na lang po, sabihin dun sa mga taga-subaybay nyo, mag-friend request, sabihin kung anong bansa sila, kung anong pangalan. Ayun lang. Para alam ko na, at saka hindi po ako laging online. Opo. Kaya Magandang gabi, Brad Badong. Sige, wag ka munang bababa. Hinihintay-hintay ka nga ng mga kapatid. Kasi ganito, kanina pong pasalamat nila, nasabi po na meron daw pong time element yung paggawa ng kasalanan. Nung daw pong nagkanulo si San Pedro, katunayang tinatawag siya ng Diyos, nakasama po siya sa pagpapalagay ng salita ng Diyos. Siyempre, ihimayin po natin, ano po bang kasalanang nagawa ni San Pedro na sinasabi ni Daniel Rason sa pasalamat nila kanina? Yung pong pagkanulo niya sa Panginoong Jesucristo, yung po ba'y kasalanan na ikatakwil-takwil? Katunayan pong naiyan po ng Panginoong Jesucristo, hindi po siya tinakwil eh. Bakit? Nanganganib po yung kanyang buhay. Ikaw man po si Nikki, meron pong naghahanap sa'yo na papatayin ka. Ano po sasabihin niyo sa anak niyo? Pagka punta dito, sabi mo, anak, wala ako. Tama po ba? Oo, kumbaga, parang tinatatwa na. Opo, ganun po. Ngayon, ang sabi nila, ano bang kasalanan ang ginawa ni Pedro? Ngayon, i-compare ninyo yung kasalanan ninyo sa kasalanan nagawa ni San Pedro. Yung kasalanan ni San Pedro, pardonable. Yung kasalanan ba ninyo ng bababae tapos pinainom mo ng pampatulog yung tapos pagkagising niya nakasubo na yung nakasubo na yung bunganga mo doon sa kapatid. Sa palagay mo, napatawad pa yun, Sis Nikki? Kasi alam mo, ganito yan, Brad Badong, ha? Lahat naman ng tao nagkakasala, may pagkakamali. Ang kaibahan lang dito kay KDR kasi, kasi siya kahiya-hiya man sa kanya para hindi siya bagay na mangangaral. Kasi lahat sila may kapintasan. Sobra. Correct po. Kasi, katulad yan, di ba, ang tao nasususpendido. Di ba, nagsisirkular kasi para ikapapanatili ng kapangyarihan ng iglesia, na manatili ang Diyos. Paano mananatili ang Diyos? Mismo yan nagsasalita mo, kalunyero, nangaagaw ng asawa. Correct. Pasensya na ha. Kasi ako, di ba, nagkwento ko na suspendido ako. Tapos nalaman ko, ganito lang pala istorya nito. Naku, sarap pagsasampalin. Tapos ito'y ganareno. Tapos yung anak mo pa, ganon. Tapos yung kapatid mo pa, adik, kung sa tingin mo may makikita pang sa'yo. Lahat may kapulaan, pero akala ko naman, ako na ang malala.
Eh, nung nakita ko to, ay naku, sabi ko, hindi na, dyan na kayo. Kayo yung magsitigil, ha? At may sinasabi pa niya si KDR na, papayagan ko baga ang aking kamay na madumihan. Wow, hello. Ayun ang nakakatuwa sa kanya. Yun ang nakakatuwa sa kanya, no? Parang ganito yan eh, Brad Badong eh. Ayokong humawak ng uling, parang ganun yan eh. Ayokong humawak ng uling, pero ang bahay mo tambak ng uling. Sinong maniniwala na hindi ka nakakahawak ng uling? Correct po. Ayun lang eh, napakasimple nun eh. Hindi naman ako bobo, Brad Badong. Alam mo, Brad Badong, marami na ako nakakausap na ibang tao, iba't ibang lahi pa. Opo. Kasi, para sa iyong kaalaman, ikaw pa, Pilipino, alam ko, tawag dito. Kasi ganun yun eh, Brad Badong, ikaw nandiyan ka sa ibang bansa ka. Di ba mas madaling gamayin ang Pilipino sa Pilipinong nagsasalita Opo. kaysa sa foreigner na kasama ko sa plat na African na hindi ko maintindihan ba't ganun ang ugali. Yung pala, ganun pala talaga ang ugali nila. Opo. Siyempre, sa atin, mamimisinterpret. Kasi, Brad Badong, kaya ako nakuwento ganito. Sa plat sa Manchester, may kasama kasi akong African, nakain siya sa may lababo. Nakatayo siya. Eh, di ba tayo mga Pilipino, nakain tayo sa lamesa na nakaupo. Ngayon, tinatawag ko siya. Sa English, sabi ko sa kanya, halika dito ka maupo sa, dito, sa lamesa, sa table. Sila pala, hindi ganon. Sabi nung kasama ko, hindi sila ganyan, Nikki. At saka, huwag kang magtatampo sa kanila, hindi sila talaga palaalo katulad natin. Di ba kung sa kapwa Pilipino mo, ay, ang damot mo naman, ganon. Sa kanila, makikibagay ka kasi, ay, ganun pala sila, wala silang ibang kahulugan. Pero ito, Opo. sinasampul ko lang yan kasi, katulad yan, kay Brad Daniel, maaano mo naman sa kanya, doon ako natawa doon sa, padudungisa ko yung kamay ko sa inyo. Parang ganito lang yan, hindi ako nahawak ng uling, pero tambak ka ng uling sa sako sa loob ng bahay mo. Sinong maniniwala na hindi ka naghahawak ng uling? Correct po. Ayun lang, Brad Badong. Sabi ko naman sa'yo, wag mo na akong pagsalitain eh. Sis Nikki, ang dami po nagpapa-shoutout sa'yo. Shoutout nyo daw po sila. Basahin nyo nasa comment section. Okay, shout out. Wala akong nakikita. Ako'y tangahin eh. Kasi alam mo, Brad Badong, itong aking cellphone ay iPhone 13 to. Hindi na ako nasanay. Kasi nag-ano ko dati, ewan ko baga, paano ba maalaman? Wala eh. Ito pala. Sige, Ayan. wait lang. Shout out si Nikki. Sis Joy Cabresa. Sis Nikki pa, inako ang Arabic naman ang name mo eh. Pinapa-shout out sa akin eh. Uy, baka ako sapian dito ha. Bigla ako nakabasa ng ha. Grabe kayo. Huwag ganon. Philippine lang tayo ha. Shout out po. Pot, Jopot ba to? Ayan. Ay, nako. I-add nyo na lang ako. Si Jaya, ayan, meron pang Arabic name. Wag na kayo masyadong ganyang, magsimpleng pangalan lang kayo. Hi, sis Nikki po. Nagkarlan Laguna po. Ang lapit mo lang pala din punta ka din sa akin. Wala na. Opo, yun. Maraming sis Nikki, babasahin lang po natin ha. Meron po mga sabi yung mga kapatid, wag po muna kayo bababa. Opo, sabi ko lang sa laming ko. Opo. Sabi po, Yora Lenlen, kareng dinwal karela, nga ng DSR nandin goodbye, kaya talagang malasakit ining DSR ni. Sabi po niya sa Tagalog, sa lahat ng mga umalis sa kanila, sabi ni DSR goodbye, wala talagang malasakit itong DSR na to. Tapos sabi po ni Brother Tom Gabriel Cuando, inaabangan ng karamihan makapag-live bro. Tapos Exodo 2, sabi ni Brother Lucio Earl 23, at nangyari pagkaraan ng maraming araw na ang hari sa Egypto ay namatay at ang mga anak ni Israel ay nagbuntong hininga dahil sa pagkaalipin at sila dumating at ang kanilang daing ay umabot sa Diyos dahil sa pagkaalipin. Sabi ni Brother Alan Bumdupaya, may resibo tong si Brad Badong. Kailangan meron tayo resibo. Sabi po ni Brother Lucio Earl, si Nikki, ang init-init pa naman kahit mapaso ka lang sa apoy, lalo na siguro sa impyerno. Kaya dapat manindigan na sa katotohanan bago maging huli ang lahat. Amen. O sabi ni Brother Onat Florendo, naanib din ako, bigla naman nagteksto iyan. Lilisaw-lisaw lang nga kapatid, walang nakikinig. Opo, nung pong time na nandyan po nasa Pilipinas pa si Brother Eli, pagka po si Daniel Rason ang nagteteksto, hindi po atentibo ang mga kapatid kasi po ang hirap po niyang intindihin
Si Sneaky, sobra pong hirap niyang intindihin. Considering the fact na educator po yan, teacher po siya. At saka, Brad Badong, hindi kasi alam mo ang talagang nangangaral. Ewan ko lang yung talagang nangangaral sa Diyos. Yung alam mo may malasakit sa salita ng Diyos. Dapat nga yan, may anak na nag-aaral na manggagawa eh. Correct po. Oo, yung mga ganon, makikita mo yan, yung may anak siyang manggagawa, nag-aaral manggagawa, ganon. Eh hindi, mga anak niya nasa sports car, bike, motor, para katulad din niya. Naku, ewan ko, Brad Badong. Naku, Brad Badong, sabi ko naman sa iyo, ewan ko lang, basta ayoko na talaga magsalita. shout out na lang kayo dyan. Basta Tapos, yun ang aking... Sabi po ni Tenten Lab, mas okay daw yung pakunwaring gumagawa ng mabuti kaysa masama, sabi ni Daniel. Hindi ba yung pagpapakunwari, masama din yun? Si Satan nga, nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Kaya nga, masama. Bobo mo, Daniel, sabi ni Sis Tenten Lab, Sis Nikki. Opo nga. Magkano pera mo? Ako po. Sige po, diretso lang po Tapos kayo. po sabi po ni Sister Precious Villafria Lapus, may parinig daw si KTR about cyber libel. Lalo niya papabagsakin sarili niya, mas madaming magkakaso, buwisit siya. Marami daw magkakaso. Sino po magkakaso? Yung pong mga kapatid, mas marami po kapag po nag-file po siya ng cyber libel crime against me, mas marami po mga kapatid na magte-testify. Opo. Opo, testigo para sa akin po. Sabi ni Brother Alvin Manuel, asawang Japayuking Pokpok. Tapos sabi ni Senyora Lenlen Jutz. Word of the day, sabi ni Sis Precious Lapus, Jutz. Abuloy, ibalik kasi meron tayong verbal agreement kay Ellie. Pag umalis may video tayo. Kaya magpe-petition kami, lahat umalis. Pag nagdemanda, bro. Yun yung sabi ni Brother Alum Dupaya. Ano po yan, Brad? Ayan, darating ang panahon, bahala na ang Diyos sa ganyang mga bagay. Kasi alam mo kung bakit? Ano ba ibig sabihin yan? Yung mga halimbawa, mga property, ganon. Pera na iglesia? Opo. Ganito kasi yan, Brad. Alam nyo, sa akin lang palagaya, Diyos na kasi ang bahala dyan. Alam mo kung bakit? Pera na yan ng Diyos, hindi na atin. Bahala siya. Correct. Oo, bahala. Ipasa Diyos na natin siya. Actually, alam nyo po si Sneaky, nung pong nag-abuloy ako dyan, kinonsider po yung tulong ko po talaga sa gawain ng Diyos kasi may pagpapalaganap na ginagawa. Ngayon, wala na po ako doon para i-reverse yung bawiin yung inabuloy ko. Hindi na po. Parang mali na po yun. Yun lang po ang para sa akin. No po. Pero kanya-kanya po tayong mga opinion sa buhay, mga kapatid. Alam niyo po ba si Sneaky, ito pong si Daniel Rason, yung tatay niya, idinimanda po yung kanyang kapatid. Kapatid niya po mismo at kapatid po yung iglesia. O, tinan mo, Brad, ito, matigil kita dyan. Akala ko ba bawal sa kapatid ang mga naghahablahan, nagdidimandahan? Correct po. O, anong nangyari dyan? Kaya hindi siya magandang halimbawa eh. Alam Kaya niyo po, hindi siya magandang halimbawa sa... Sino po ang nagbigay ng abogado pa sa kanyang tatay? Sino po? Siya mismo, si Daniel Rason po. Ano pala siya eh? Wala siya talagang naku, alam lang yan ng mga yan. Alam mo, kay taong makadiyos, bibigyan mo pa ng abogado yon. Wala eh. Alam mo, ako'y nagugulat nga dyan eh. Bakit? Hindi, mahirap na lang talagang magsalita ba? No comment ako dyan kay sana magising na talaga yung ibang mga kapatid na andyan. Ay, hindi, Brad, ayan naman ay kukutuban niya ng mga kapatid kasi tayo, Brad, kung tayo nga'y templo ng Diyos, tayo may budhi, may mabuting budhi, Correct. may puso, may gulong ang Diyos, lalabas yan. Basta lalabas yan. Hindi pwedeng lalo't ikaw ay tuwid na kapatid, mabuting kapatid, baka ikaw pang unang lumabas. Kaya sasabihin nilang ang mga lumalabas ay ganun-ganon, hello, baka nga kayo mga kalunyahan ang maiwan diyan. Kayo lang naman ang enjoy dyan eh. Ako nga, hindi tumatagal eh. Ayan, ako, Brad. Sabi ko sa'yo, Brad, stop Hello? na eh. Alam ko, sige, nakukuha na ng mga kapatid yung nyo, hello. Hello.
Oo. Oo, ganun po kasi akong bumate, hello. Yun Opo, na lang po, Brad, na pagka sila nag-chat, kasi magpe-friend request yung mga yan, hindi ko naman sila kilala. Walang mutual. Alam ko namang mga galing sila jam. Basta magpakilala lang sila kung anong lokal. Ayun lang po. opo. Kasi Actually, madugwa naman opo. eh. Opo, totoo po yan. Ano po biruin mo, sarili mong tsuhin. Babarilin mo yung kapatid ni Brother Eli, kapatid ng nanay ni Daniel Rason. Babarilin niya yung gulong ng sasakyan ng tsuhin niya. Kaya po Ay, sila po, violente po sila. Sila po, hindi nga siya, pagka kasi ganyan, Brad, ako ang masasabi ko lang dyan, sabi ko sa iyo, Brad, dadating ang panahon, ewan ko lang din ha, maglalabasan yan. Kasi yan, si Brad Daniel, si KDR, hindi yan bababa. Ikaw, bababa ka, nananalasa ka na sa pera, hindi ka bababa. Para correct kang po. hindi ka bababa. Kaya nga alis dyan yung miyembro. Siya hindi yan bababa kasi ano niya sa pera eh. Ano na niya sa pera eh, ikaw baga naman, parang may ganun ka ng kalaking properties, may billion ka ng properties. Hello, ikaw baga naman, baragdadong bababa. Kaya siguro, hindi, talaga kikilos ang Diyos dyan, Brad, tingin ko. Kaya tama si Brad CJ, narinig ko sa kanya, tinan mo mga lumalabas, mga mabubuting kapatid. Ano yan Totoo eh, po. isa-isa yan eh. Pero pag halimbawa, ikaw ay kapatid na bara-bara lang, mga natatakot sa may lumalabas din dahil sa ibang bagay, talagang may ginagawang mga katarantaduhan. Pero iba yung lumalabas na naghahanap pa ng salita ng Diyos eh. Katulad yan, marami exiter na lumabas na mo, ang hinahanap nila, salita ng Diyos, nauuhaw sila. Salita pa rin ng Diyos ang hinahanap nila. Hindi lang nila makita sa loob. Kasi nga wala nang pinapakain. Actually Kaya nga po, lumalabas na. actually po si Sneaky kanina meron akong kausap na mga grupo po sila ng mga kapatid na sumama kay Ulysses. Ngayon, sabi nila, napatunayan namin sa demonyo din pala yung Ulysses na yun na leche na yun, sabi po nung kapatid. Ngayon, sabi niya, brother, ang ano po namin, ang nagre-request yung mga kapatid, baka po pwede na na magkatipon kami tapos kayo. Sabi ko, hindi po ako po pwede. Sabi kong ganyan. Unang-una, wala naman po dapat Kristo po yung leader po na atin. Sabi kong ganyan. Kaya po, natutuwa po sila. Kasi, kasi ako, firm po ako dun sa stand ko kasi wala naman po dapat mag-leader sa atin. Si Kristo po ang leader natin, mga Opo, kapatid. ayan nga po eh. Doon nga po ako nagtataka eh. Akala nila, sabi ng mga tangang kapatid na nasa loob, hindi naman lahat, no? Sasama doon kay Ulysses, kay William, wala akong sasamahan. Kahit nga kay Brad Badong, magpunay, hindi ako sasama dyan eh. Correct. Kasi bawal naman yun eh, yung tatayo ka. Correct. Ako sinasabi ko, ako hindi ako bobo katulad nila. Kasi sila, mali na inaaral nila na kay Daniel pa sila. Sige, itong tama, itong sugo, itong ginawang sugo. Sige, diyan kayo. Mali na sinasabi, diyan pa rin kayo. Eh, maski nga anghel eh. Anghel na ha, yung nakita mo na talagang anghel. Pag mali ang pinapangaral, iba't ibang ibanghelyo, layasan mo. Eh, hindi naman anghel si Daniel eh. Hindi naman yan. Tagalaspag lang yan ng pera ng kapatiran eh. Tanga baga sila. Kahiya-hiya mo sa kanila, at ako yung nabibigla, kaya ako nanggigigil eh. Alam mo yung luho niya, tapos makikita mo yung mga miyembro na ibang kapatid na ganun ang pamumuhay, ganun-ganon. Alam mo ikaw, yung miyembro, nasa hardship na pamumuhay, tapos itong leader, halos ang mga sinusuot, mga may signature, pasensya na kayo mga kapatid ha. Bahala kayo, basta yan ang nasa loob ko. Kaya never mo akong mapapasunod. Never. Tapos si Sneaky, meron kasing mga miyembro na nakapag-compile ng mga video ni Brother Eli. Di po daw ba, sabi ni Brother Eli, sapat na yung mga video na nai-record para ikaligtas ninyo. Ngayon, yung iba, ibinebenta po nila. Sabi ko, brother, ganito lang yan. Sino po nagbebenta? Meron po mga member na mga nagbebenta ng mga file ni Brother Eli. Sabi ko nga po, mga kapatid, madali lang yan. Hindi naman po natin kailangan bilhin pa yung mga video na recorded video ng pangangaral ni Brad Eli. Yung mismong Biblia basahin po natin. Mas makakatiyak po tayo yung Biblia sigurado na hindi tayo mapapahamak. Hindi po. Kasi nga po yung video, kasi yung mga video ni Brad Eli, okay din Brad Badong, kasi alam mo kung bakit may tamad kasi magbasa. Yung sa sobrang busy ng tao, may ginagawa sa bahay, halimbawa, or nakikinig lang sila, pwede rin. Sa tingin ko, pwede rin kung anong gusto ng tao, magbasa, halimbawa. Kaya lang okay po, lang para sa akin. Basta, ang mahalaga, Brad, walang reader. Binebenta na po yung mga pinagkakakitaan. Ang pangit, Brad. Oh. Bakit ayaw i-play? Napanood ko yun eh. Bakit ayaw i-play ni Brad Daniel
itong mga video na iniwan ni Brad Ellie. Traidor nga po siya kay traidor nga po siya kay Brother Eli. Biruin mo, namatay lang si Brother Eli, pinalitan niya yung ang dating daan. Ginawa niyang At MCGI ako, Care. Brad Badong ha, maawat kita dyan. Marami na nakahalata niyan. Yung ang dating daan, ginawa niya MCGI. Tapos plus, pag namatay si Brad Ellie, hindi man lang niya inaalala, yung sa halimbawa sa mga social media niya, na ika-4 na taong kamatayan, wala. Tapos yung convention, yung sa Apalit, noon, masaya, kahit siksikan, masaya, may paksa. Ngayon talagang pinaganda niya. Talagang iniba niya talaga. Ayaw niya talaga ng parang may bakas. Yun ang sabi ng iba. Opo. Ayaw niya ng may bakas. Gusto niya, talagang talagang siya talaga yung may tatak. Saka naman nakakita kung nasa wisyo ka pa, Brad Badong. Nakakita ko noon sa Piyesta ng Diyos, yung ribulto niya na may kasabay na pulis. Correct po. Ayun ba, Brad, kung ikay may tamang pag-iisip ng miyembro, ako alam ko bawal yun Bakit ka gagawa nung ribulto mo doon? Naandyan ka naman, buhay ka naman. Bakit may ganun pa doon? Correct. Bakit may pang di ba? Ricky, meron pa po sinasabi si Daniel Rason. Sabi po niya kanina sa pasalamat nila, mga antikristo daw po tayo, yung mga lumabas. Yung mga lumabas daw, antikristo? Opo. Aba, kami mga tupang lumabas, ang pinapakain mo sa amin, mga tuyong damo, mga panis. Ayun, siya ang mahirap kasing niya pero alam mo ha, Brad Badong, ewan ko lang ha, napapansin lang nung iba ha, wala na daw espiritu si Brad Daniel magsalita. Opo. Actually, totoo Iwala po yan. Alam mo, si Sana. Vicky, ang totoong antikristo po, si Daniel Rason. Bakit? Ano po ba ang kahulugan ng salitang antikristo? Sa pinaka mababaw na salitang Tagalog, kalaban ni Kristo. Ang sabi po ng Panginoong Kristo, pagka kayo ay naglilingkod, huwag kayong tutugtog ng pakakak sa harapan ninyo. Anong ginagawa po nila? Hindi lang po pakakakang tinutugtog pati torotot at katambol. Ayun nga po Brad, kasi ang style niya talagang, alam niyo, nasa mga kapatid na yan. Ewan ko ha, basta tama nga siguro yung sabi niyo, later or sooner talaga, maano nila yan, marirealize nila yan na ito pa ang nakakasama ng loob sa part ni Brad Ellie, no? Yung video niya, ang pinapatugtog mo lang yung mass indoctrination para makaakay ka, makapagsalta ka ng bago mong miyembro. Pero the rest, hindi mo na pinapatugtog yung video. Yung mass indoctrination lang, sipin mo. Tapos may isa pang kapatid na nagsabi na, negosyo na lang naman ang iniintindi niyan. Kumbaga, kung sa miyembro aalis, wala lang, okay lang. Parang negosyo na lang talaga yung inaano ni Brad Daniel. Marami naman nagsasabi, kahit naman ako, ramdam ko yan. Tingnan mo, Brad, sa paksa na lang, sa pasalamat ha, paulit na lang siya. Paulit-ulit na lang siya. Correct. Wala ka naman talagang ulit-ulit, ikot-ikot. Actually, Ganun kanina na lang. meron pong bago po ako mag-live, kaya po ako na audio kang mag-live dahil po doon sa kachat kong kapatid sa Europe. Ang sabi niya, nakakaurat ng makinig sa sabi niya ganyan kay Daniel Rason, sabi niya ganyan. Biruin mo, Brad, sasabihin niya, ganito, ito nga po, kaya nag-jot down ako nung usapan namin. Sabi niya, sasabihin niya, ano daw po, naninira lang, madali lang daw pong manira. Sino bang nanira? Sabi ko sa kanya. Siya po yung nanira, sabi ko. Brad, ganito talaga. Sa totoo lang, ang paninira talaga, madaling gawin. Ngayon, ang sino, hindi paninira kasi kung paninirain, maghabla na siya. Correct. Exactly. Oo, maghabla siya. Kasi, Brad, ako, madali ako manira ng tao. Sige, ganun, madali ako manira, pero hindi ko para ipagsigawan. Po. At saka po yung sinasabi ko, hindi kasiraan kasi marami pong tanungin mo si Marita Takeda Karisma, Brad, na nurse ng inyong pamilya. Hindi ba totoo nakasama yan si Marita Takeda Karisma, na asawa ni Brother Elmer Karisma na CIS, na kasama siya na nag-convoy doon nung sinundan nila yung sasakyan ni Daddy, nung Daddy mo, Daniel Rason, na sorpresa sila. Nagulat sila na doon sa babae niya pumunta. Marami po akong testigo, Opo nga. Kaya nga hindi nga kayo haharapin yan, Brad. Hindi kayo haharapin yan. Sa totoo lang, ako man ha, kaya nga dapat talaga matalino din ang kapatid Ako,
Ako si Daniel, never akong bababa, never kitang haharapin. Bakit? Mabubuking ako eh. Kasi totoo sinasabi mo eh, ba't ako bababa? Eh, ang sarap ng pwesto ko dito, nananalasa ako sa pera. Dapat yan, maisip yan ng kapatid. Kung hindi man bababa, sila ang umalis. Di walang abuloy. Correct. Di ba? Actually, Hindi mo na actually ipabababa. kahit po magsara ang MCGI ngayon, hindi na po magugutom yung kaapu-apuhan ng nila. Sa dami ng pera na po nila. Alam niyo po ba mga kapatid, ang dami po nilang property ngayon na na-acquire at saka continuous yung acquisition ng property. Sa Palawan alone, ang dami pong property na, po nila doon. Hektaryang lupa po ang accumulate po nila doon. Tapos sabi ko nga po sa inyo mga kapatid, sa Bataan, sa Quezon City, mga prime lots po yan. Yun lang po sa La Vista. More than 1 billion pesos po yung value ng property po na yon. Mga kapatid, sabi ko nga po, yung pong mga ano po ng informant po ng ibang mga nag-expose kay Daniel Rason, hindi pa po masyadong well-versed sa mga properties nila. Kapitbahay Marami po daw eh. Brad, kapitbahay nga daw niya yung may-ari ng Facebook eh. Opo, sa may Brazil. Sa 155 Rua dos Lambaris, Guasu. Sa may Florianopolis, Brazil, Santa Catarina. Ayan ang dahilan kung bakit siya nawala ng espiritu. Opo. Kasi bawal po ng Panginoong Jesucristo yung magtipon ng kayamanan sa sanlibutan. Dahil makakapaglingkod sa dalawang Panginoon. Hindi. Brad, sa akin okay lang mag-ipon ka ng kayamanan kung pera mo yan. Eh, pera yan ng iglesia eh. Kaya natanggalan ka ng espiritu eh. Pera Correct yan ng iglesia eh. Eh, kung pera mo, pera ko, ipunin ko. Wala na sila doon. Pera ko eh. Correct. Eh, pera ng iglesia yan. Sinong yayaman ng ganyan, may property ganyan, pati sa Brazil, meron. Correct Ayan, po. Brad, ang dahilan kung bakit siya natanggalan ng espiritu. Eto, sinasabi ko ha, sa buong nakikinig ha. Ayan, matatanggalan talaga yan ng espiritu ng Diyos. Alam mo kung bakit? Saan ka nakakita? Pera na iglesia yan, nasa sa iyo. Pero yung abuloy ng simpleng-simple na 100 tinabi ko, bawal nga yun eh. Kasi inano mo na yun sa Diyos, tinalaga mo na yun sa Diyos, ayan pa, inabuloy ng buong sambayan ng, nasa iyo. Hello. Yan ang dahilan kung bakit paulit-ulit ang kanyang paksa. Correct. Hindi ba sila nakakakita? Opo. Hindi yan, nako. Totoo. Tapos yung mga miyembro, Totoo po yung ibang yan. miyembro, hirap na hirap. Kaya yan, Brad, natanggalan na yan. Nikki, alam niyo po ba kung gaano kalaki na ang KDR, yung pong kalawak noong property sa KDRAC? Siguro po kung di ako nagkakamali, nung nandoon po, yung huli ko pong stay po doon is early year part ng 2023. Ang alam ko po is more than 200 hectares. Less than 300 hectares na po. 200 hektarya? Opo. Ang laki nun. Opo. Ang laki nun na. Ang isang hektarya ang isang hektarya ay 10,000 square meter. Correct po. 10,000 square meter, tapos 220 hektarya, 200. Boy, napakalaki noon para magkaroon ka ng ganung property. Sobrang laki po. Lahat po ng matatanaw mo, pag-aari po nila. Kaya nga yun, para siyang matandang sinauna, no? Lahat ng matatanaw ay kanya. Apa. Ganun yung ganun po kasi yung yung tatay po niya mapang sakim ng property ng di naman po nila property. Alam niyo po ba, sinakim po ng tatay ni Daniel Rason yung dapat sanay mamanahin ng pare-pareho, equal part ng nilang magkakapatid. Kaya lang po tuso po talaga. Lahi po sila ng mga tuso, mga kapatid. Kaya nga sabi nga nung kapatid na kausap ko, paano ako makikinig diyan biruin mo yung tatay ko, dinimanda? Ayun nga, Brad. Di maatim ng budhi ko yun, sabing ganyan. Brad, ayun na nga sinasabi ko sa'yo. Kasi tinan mo, ang tao kasi pag nakakita sa'yo na hindi maganda, katulad niyan, alam mo, nasa 10 utos yan bawal kang maghangad ng hindi yung pag-aari. Correct. Ginagawa sa tingin mo, sasabihan siya ng magandang espiritu, ng mabuting espiritu? Hindi na. Diyan kasi nakatingin yung iba. Oo, lahat ng tao nagkakamali. Pero iba yung tayo mo. Nangangaral ka Correct. Sabi ko si Sneaky, iba yon, iba kami. Magkamali man kami, pardonable. Oo. Kasi bakit kami miyembro?
ikaw hindi ka dapat kakitaan ng kagaya ng biruin mo, asawa ng may asawa, kukunin mo. Na ba si Ari Gil ngayon? Hindi naman si KDR ang may kasalanan noon, Brad Badong. Kasalanan niya rin yun, kasama po siya sa pagkakasala. Kahit Opo, gusto pero niya, kahit gusto kasalanan ni babae, kung hindi naman po pumayag itong KDR, wala rin po magagawa yung babae. Hindi, kasalanan nito babae. Ako may asawa, sasama ako. Di walang iya din ako. Correct. Ayun yung sinasabi niya mabuting asawa daw. Mabuting asawa po ba yan? Sa kanya, mabuti. Tsaka doon sa ibang kapatid na hindi nakakaalam, mabuti. Ayun yun, Brad. Ganun yun eh. Para tayong mga nahihipnotismo niyan eh. Ganyan nga po talaga ang ginawa po. Hinipnotize po tayo. Pero yung halimbawa, pag ikay may Diyos, may Espiritong Diyos, mabuti ang puso mo, hindi ka papayagan ng Diyos na mapuyat dyan, na kumain ka ng mga galing sa rep, na hinain, na panis. Pag ikay talaga sa pusong sa Diyos, hindi ka papabayag niya magpuyat hanggang alas 12 na mga sinasabi nagkukwento lamang. Hindi ka papayag. Kaya ako, namirmin ako dito sa bahay eh. Correct po, tama po. Tsaka po yung sabi po ng Panginoong Jesucristo doon sa babaeng Samaritana, dumarating ang araw at ngayon nga, nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Alam mo, Brad, bakit ganyan? Sasambahin naman na ba sa Espiritu at katotohanan? Tatanggalin na yung abulo yan. Kasi yan ang pinagsisimula ng diyan ka na, manalangin, lumuhod sa Espiritu. Wala na yung mga sama-samang mga dami kasi, eto, tulungan, gagamitin sa ganon. Wala na yung involved na pera, tingin ko. Correct. Hindi na yung mag-involved na pera. Totoo. Oo. Diyan po kasi nakorap ang high-tech na ngayon. Wala na, tatanggalin na yan. Saan ka naman nakakita, Brad? Isang relihiyon, katulad ng MCGI, ang laki ng pera, bilyon ang pera. Wala na, hindi na. Talagang makukurap po ang mga nakaupo dyan. Kung sino man, makukurap yan. So, tatanggalin na yan siguro pagdating ng araw na sasamba na lang sa espiritu at katotohanan. Walang perang involved. Ako, sasamba ko ng akin, ikaw sumamba ka na sa'yo. Kung gusto mo mag-usap-usap tayo, sa cellphone tayo, kanya-kanya tayong bayad ng wifi. Anong satellite sa mo nga laang? Di ba? Mag-uusap ka, dadasal ka, ganun, mananalangin ka, through YouTube ka, may wifi ka, may wifi ako. Walang ambaga na para mag-connection. Wala, natatanggalin na yan siguro kasi tingnan mo, katulad ngayon, bilyon-bilyon ang property ng iglesia. Na kanino napunta? Di ba? Pinag-aawayan lang, nawawalan na kanilang mga espiritu dahil sa pera. So tanggal na yan. Kaya yung mga may mabubuting budhi dyan, makahalata na kayo sa puso't kalooban nyo. Hindi lang kayo makalabas. Correct. Hindi kayo makalabas. Meron po talagang utos sa Biblia. Ang utos po sa Biblia, magbigay ang bawat isa ayon sa pasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa pinipilit, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Meron po talagang utos na pagbibigay, kaya lang ayon sa pasya ng puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa pinipilit. Ito pong ginagawa ngayon ni Daniel Rason, biruin mo, walang pilitan sa atin, pero nakalagay magkano yung toka. Oo, may pa-target. Kaya nga dapat, Brad Badong, sana magising naman yung ibang mga kapatid, nawa. Magising kasi malaki ng involved na pera dyan nakukurap na, pati mga kay NP sila. Sana magising talaga na dumating na lang ang panahon na high-tech na ngayon Ang Diyos naman kahit naman nandito, maririnig ka na andyan. 'Di ba? Tanda mo, may paksa si Brad Eli na hindi tumatahan ang templo ng sa templong ginawa ng kamay ng tao. Ito mo yung convention, napakaganda. Kung si Brad Daniel ang magpapaksado, sabi niya tatahanan pa 'yon. Kahit anong ganda, hindi tatahanan Bakit? Kurap ka sa pera Correct. Diba? Kaya nakalagay nagpaganda ka pa ng convention, nakalagay nga sa Biblia, hindi tumatahan ang Diyos sa templong ginawa. Templong ginawa ng kamay ng tao. Correct. Kahit anong maganda noon, kung siya naman ang magsasalita, ang mga kapatid naman ayaw nang pumunta at lumabas na nga. Sino pa pupunta? Hindi na doon, hindi na tatahan. Wari ko, ang Diyos nasa labas na nga. Wala na, nasa labas na, Brad Badong. Hindi po wari, totoo po 'yun. Katunayan nga pong wala na po siya sa loob, pinapalabas niya na nga yung bayan niya Magsilabas kayo sa bayan ko. Alam ito, may mga nag-chat sa akin kapatid na mga lumbas na ang tingin ko sa diwa ko lang sa kanila, mabubuti silang kapatid.
makikita mo naman sa mga chat nila, mga maayos, tapos magpapaalala pa sila sa akin, sis, ganito, basta tayo sa aral ng Diyos, tayo sumunod, ganun, kung anong nararapat. Alam mo yung diwang kapatid na nagsasalita ng ganun sila, hindi naman sila yung mga lumabas na rebelde eh. Kaya yung Correct. sasabihin lang, hello, kayo nga mga rebelde sa Diyos, isipin mo, iba na ang sinasabi. Tapos ayan pa rin kayo sa tao, sumpain ang tao, nagtitiwala sa tao. Tao yan eh, buti nga sana kung anghel eh. Baka siguro yung ako'y mapapasapi mo pa kahit mali ang sinasabi. Kasi anghel eh, matatakot ako. Tao lang naman yan, na si Daniel Rason, patawarin. Siguro pag anghel, baka pag anghel pa ako teka, anghel talaga to, may pakpak, parang kakaiba. Tao lang naman yan, nakakatulad mo, lalayasan kita. Kung anghel nga pinapalayasan, diba, Brad Badong ako ha? Totoo po yun. Diba, kung anghel to, talaga, baka ako'y maalarma pa, Brad Badong. Sige, kahit mali sinasabi mo, may anghel ka, may pakpak ka naman eh. Total, ikaw pa, ganon. Pero teka, tao lang din naman yan, katulad natin. Aba, tapos iba pa sinasabi mo, hindi ako tatagal. Brad Badong, hindi ako tatagal. Kaya ako nagkakaganito kasi alam mo kung bakit yung sinasabi lang, nagrebelde na, nagrebelde. Hello, kayo nga nagrebelde. Yung sa tunay na aral, wala. Hindi nyo ina-apply. Mga lumabas kami, sasabihin nyo sa impyerno? Hindi. Teka, ang aral sa labas, Diyos ang nahatol. At saka ito, take note ha, Brad Badong. Ito sinasabi ko sa mga nakakarinig. Marami daw maliligtas sa labas. Ibig sabihin, marami ka sa labas. Diba? Sa labas, maraming diba? Sa labas, diba? Meron sa Biblia ganon. Opo. Maraming maliligtas sa labas kasi dami ng buhangin. Biruin mo. Kaya ikaw lumabas ka na at mas may chance ka pa rito sa labas. Mas Correct madami po. sa labas lang yun, Brad Badong. Opo, at saka po isang malaking patunay po na wala na po ang Diyos dyan sa MCGI. Kagaya nga po nung sinasabi nyo si Snakey. Biro mo, ang pinapakain tuwing pagkakatipon, panis. Tsaka Brad, may involved ng pera. Tapos yung pera, hindi sila, kay Brad Ellie din naman, marami ding perang ganyan eh. Pero si Brad Ellie, makikita mo, may expose, may gawain. May gawain, maraming gawain. Talagang ka talaga, may binabayaran, may satellite. Ito naman Brad, hindi na Brad kasi may involved ng perang malaki ngayon ng iglesia na ang nananagana. Ito ng mga namamahalang to. Sila na ang talagang nananagana. Alam niyo po ba, si Sneaky, nung nasa nasa Brazil, pagka nag-exposition po or nagdodoktrina, basta may gawain po. Excuse me po. Si Brother El, ang gusto lang po niyang kakainin, lugaw. Lugaw lang po, sapat na po sa kanya. Kasi pero niya rason, mga kapatid, si Sneaky, para sa kaalaman nyo, ang sarap-sarap na, world class na cuisine na yung inihahain sa kanya, choosy pa siya. Alam mo, Brad Badong, pagka sa mga ganyan wala akong masabi kasi ikaw, yan, marami nakakarinig sa'yo. Halimbawa, mga kapatid pa na nasa labas o nakikinig, ikaw, kapatid na nakikinig, sa kalooban mo at puso yan, tama ba yung ginagawa ng mga ngaral na gano'n ka sa pagkain? Tama ba yun? Diba? Dapat may isip mo yung mga miyembro mo na mas naghihirap, mas nakakaranas ng mga nadalaw nga siya sa mga diba? Alam niya yung mga kalagayan, mga itsura ng bahay, mga diba? Nakakakain ka, nalulunok mo yon, na namimili ka pa, na kahit na ipagpalagi mong pera mo yon, diba? Mas, kumbaga ikaw, Ama Brad Badong, makakakain ka sa labas, kita mo yung mga anak mo, alam mo nag-aantay lang sa'yo. Ay, po. Makakain ka ng masarap sa labas. Ganun yun, Brad Badong, napakasimple lang. Ikaw, isang ama, mga anak iniwan mo sa bahay. Hindi ka makakakain sa labas ng masarap pag alam mo ikaw mag-isa, gusto mo isama sila Ang gagawin mo, mo yun, iuwi mo, hati-hati kayo. Pero yung kakain ka ng solo, ganun ang isang ama. Brad Badong. Diyan mo talaga yung... Actually, po si Sneaky, hindi ko po, kasi wala naman po akong anak pa. Pero nakikita ko po yun sa magulang ko. Kaya ko po yun, nadala ko po yun. Pagka po, halimbawa, meron po akong natikmang masarap na pagkain, bibili po ako, dadalhin ko po sa bahay para matikman din po ng magulang ko at saka ng mga kapatid ko. Ayun, Brad Badong ang sinasabi ko. Wala, ewan ko lang. Tapos sa mga Zoom, bawal magbigay. Pag may karamdaman lang, may higpit sa Zoom. Tapos sila, yung mga royal family, nakaupo lang sa salas, nagsusum, samantalang ibang kapatid, naglalakad, malayo. Si Sneaky, hindi lang po nakaupo sa sala, nakahiga pa sa kwarto.
Di ba? Sa akin, ako, no comment ako sa ganyan. Ang mga kapatid naman, Brad, ay, siguro dadating talaga yung time na gano'n na, ang mga kapatid naman ay magigising yan, lalo't yung mga mabubuting kapatid na may buti. Huwag ka lang panatiko. Huwag ka lang panatiko, Brad. Talagang, kung ang hanap mo talaga yung paglilingkod sa Diyos, sa loob ng MCGI, lalabas ka na eh. Opo. Kasi hindi na maganda eh. Hindi na maganda, Brad Badong. O, Sobrang, Brad Badong. sobrang hindi na po maganda. Biruin mo yung aral paulit-ulit. Tapos, imbes na pag-ibig ang mararamdaman ng kapatid, ipoprovoke mo silang magalit. Aba, maganda daw ang paksa ngayon na yung pag-ibig sa salapi. Huwag daw masyadong ibig sa salapi. Eh, sino po bang umiibig sa salapi, Sis Nick? Basta yun ang maganda ang paksa niya. Huwag niyo na intindihin yung kung ano siya na naibig sa ano. Ang intindihin niyo lang, binubukan ng bibig niya kahit sala sa gawa niya. Kaya nga po. Yung buka na lang ng bibig niya. Siyempre, ako man, kahit ako walang, walang iya akong pastor o magtuturo, ako'y nagwawalang iya, babasa na lang ako sa Biblia, gano'n. Ngayon, mga panatiko, yung mga nagtatanggol sa kanya, wag mo nang anuhin yung mali ni ganito na nagtuturo, wag mo nang intindihin. Eh, ang gusto yata ng miyembro, siyempre, ikaw miyembro, dapat medyo katulad naman sa kabuhayan mo. Halimbawa, nakalagay, huwag kang mangangalon niya, dapat hindi mo ginawa yun. Halimbawa, wag kang halimbawang sa magulang mo, wag kang malupit. Kung tutuusin, yung tsuhin mo, parang magulang mo na yun kasi kapatid ng magulang mo. Tapos, ihahabla mo. Hindi ka magandang ehemplo. Tapos, pagdating mo sa pulpito, ang ganda na sinasabi mo. Hoy, hello, gising kayo mga kapatid. Untog niyo ulo niyo sa pader kaya. Shout out na lang kayo mga friend. At ako'y mag-goodbye na. Malay nyo, baka ako'y malubat na, mabitin. Oo nga po, sige po. Sige, anong oras na po rin dyan sa Pilipinas? Mga alas 12 po. Mag-alas 12 na Mag-alas 12 na. Siguro, Sis Nikki, hanggang dyan na lang po muna at magpaalam na po tayo. Sige po, Sis Nikki, magpaalam na po kayo sa mga kapatid at sa inyong mga fans. Mga fans. Ano na lang po, salamat po doon sa mga nanonood. Tayo naman ay hindi naman tayo mga rebelde. Basta tayo sa puso at kalooban natin, tayo may Diyos. Gawin natin yung tama. Huwag tayo mag-agrabyado ng ating kapwa. Basta ganun lang, alam na ba natin yan kasi tayo nakikinig ng salita ng Diyos. Huwag nating anin tayo rebelde. Ako hindi ako papayag na ako rebelde. Talagang sasabunutan ko kung sino magsabi. Harapan. Wag nila tayong pulaan kasi tayo, may Diyos tayo kaya tayo lumabas. Hindi natin sila matiis, lalo yung nagtuturo. Yun lang po masasabi ko. Ang aking mga fans dyan ha, bago kayo mag-friend request, mag-chat naman kayo kung nasaan kayong lupalop ba. Para Opo. Opo, Sis Nikki, ganun nga din po yung sinasabi ko. Hindi naman kami rebelde. Katunayan, baka nga mas tinutupad pa namin kesa sa inyo yung aral na natutunan namin, ipinaglingkod, ipinangaral at sinampalatayanan namin na Brother Eli. Kasi yung Opo, Sis Nikki? Hindi. Tsaka yun na lang Brad Badong Ako iniisip ko lang lagi mas maraming maliligtas sa labas. Marami po ang Diyos na gusto niya. Ang sabi po ng Biblia sa unang Timoteo 2:4, siyang may ibig lahat ng tao maligtas. Gusto po ng Diyos yun. Makapangyarihan po ang Diyos sa lahat, mga kapatid. Sis Nikki. Bakit Brad Badong yung sinasabi ng nasa loob? Pagka lumabas ang mga tao, sasabihin sa impyerno na, tinan mo, wala nga talagang Diyos na. Correct po. Kaya nga po, di po ba sabi ni Brother Eli nung buhay siya, yung pong itinitiwalag, ipinagpapasa Diyos yan. Kasi meron mga bagay na hindi natin alam, so ipinagpapasa Diyos na natin. Eto si Daniel Rason, biruin mo, pag hindi ka nga tinitiwalag, hindi po nila matiwalag yung pangalan ko Di nila malagay sa circular. Bakit? Natatakot po sila. Pagka po nilagay na po nila sa circular, Sis Nikki, mas maraming magigising na kapatid. Bakit? Sa lang po, dito sa Europe nga lang po, meron pong sinita yung manggagawa Bakit po nanonood kayo kay Badong? Ba't nyo pa po friend si Badong? Abay, kilala ko ito, nakasama ko ito sa sabing ganyan. Hindi ito masamang tao. Kaya nga taliwas na nga din Di ba? Taliwas na nga din, Brad Badong. Kasi di ba sabi ni Brad Eli dati, pag kami nagsasalita, pakinggan mo pareho para alam mo yung totoo, matimbang mo. Correct po. Hindi ka pagbabawalan na, sige, baka kayo doon para alam niyo kasi
pagka narinig kayo ng mga kapatid, alam na alam naman kung sino nagsasabi ng totoo kahit hindi mo pagharapin. Correct. Alam na alam. Po. Kasi Correct. siya sa mga issue, ganun-ganon. Ginagamit na nga niya yung buong oras ng pasalamat, hindi niya pa mapaliwanag ng ayos Ang ipapaliwanag niya, dadaanin niya sa, ewan ko, dadaanin niya sa tala-talata. Hindi, total, nagpapaliwanag na din naman siya. Itukuyin na niya ang pangalan para tapos na ang paksa. Ayan, paalam na, Brad Badong. Paalam na po. Padami ng padami yung fans. Oo nga po Kaya nga po Opo. Muli po mga kapatid, salamat po sa Diyos sa sa araw po na ito at sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayang lahat saan man po kayo naroroon mga kapatid. Dalangin po namin ang kabutihan po para po sa inyo, Sis Nikki. Opo, salamat po sa Salamat Diyos, kapatid. sa Diyos. Opo. Opo.